Hey guys, welcome to my channel. So today is Friday, last day of July. Dito tayo magpa-vlog, sponsored by Meralco. Okay, sa bahay pa bago ako umalis. So sagutin lang natin yung mga ibang issues. Particularly yung nangyaring hearing kahapon. Okay? And ano ang lumabas na katotohanan. Okay, so bago ang lahat, may isang nag-comment na hater. So, hindi ko nga alam kung pro-vax ba to, anti-vax. Kasi nung nakita ko yung profile niya, pina-follow niya si Uncle Rock. Sabi niya sa comment, dun sa comment, yung sa video ko na ang daming palusot. Sabi niya dun sa comment, ang ingay ko daw, ba't ngayon lang daw ako nag-iingay? Kung kailan tapos na? Para sumasakay lang daw ako sa issue. Kaya sinuot ko to, naalala ko, matagal ko na pala itong binili. Kailangan ko nang bumili ng bagong damit. Kailangan ko na magpagawa. Pinagawa ko to guys. Pinagawa. Doon sa mga nagtatanong, sa ko binili to. Pinagawa ko to a few years ago. No? Tsaka doon sa hindi nakakilala sa akin, pinagawa ko rin to para matandaan nyo yung pangalan ko. Ito po talaga yung pangalan ko. Okay, so, yeah, ano na rin, pasensya na, wala tayong specific na topic. Pero magde-dedicate ako ng separate topic yung sa pagsagot do sa Dr. Erwin ba yun na hindi daw dahil sa box kaya nagka-cancer yung mag-asawang Ong. Sasagutin natin yun separate. Pero eto muna, yung mga kaganapan, yun yan, no? Matagal na ako nagpa-vlog, actually. Pasensya na kung hindi mo ako nadaanan kasi there was a time nung kasagsagan nito, di ba? Pag nagsalita ka about nagko-code about the C, about the vaccine and the COVID itself, si-censor ka, i-restrict ka ni YouTube, ni Meta. Si Meta nga ilang beses na tayong na-restrict no? Dati may post na ako, na-restrict ako 45 days. So imagine nyo, tagal na 45 days, more than 1 month. Ang dami nangyayari, kating-kating na ako mag-post, hindi ako makapag-post. Tapos after that, na-restrict na naman yata ako, 60 days. Kaya sabi ko, dapat kaya pala yung ibang truthers, may multiple na channel, no? May multiple na page. Para pag na-restrict yung isa that's the reason kaya ginawa ko tong Vladimir. Kasi kung yung actual na Facebook page ko ginagamit ko, matagal lang na-delete yan. Matagal na na-delete yan, no? So, ayun nga, sorry kung hindi mo nadaanan yung channel ko, no? Tapos ako palsihin mo. At saka bakit ka galit? Yung tataka ko, ba't may makagalit? Ang ingay-ingay mo, ngayon ka lang nag-iingay. Dati, bakit ka nagagalit sa akin? Kung hindi mo ako napanood, kasalanan ko ba yun? Ba't di mo sisihin si Meta? Si Meta nga. Ba't di mo sisihin si di ba? Si FB. Anyway, so I just wanna get it out of the way. Matagal na ako. Kaya mabi ko, luma na itong t-shirt na to eh. Sabi nung kaibigan natin si Mike T, Sir, pagawa ka ng bagong t-shirt. Nakalagay, I told you so. Ayun na nga, susunod kong papagawa. By the way, kumusta ba si Duque? Kumusta na ba si Duque? Kanina pinapanood ko lang yung paiyak-iyak niya pa na na winarak niyo daw eh. Sandali. Ano to? May nag-comment. Okay, may nag-comment bago. Sabi niya, hindi ko na sabihin pangalan, panoorin niyo na lang din sa video. Totoo po yung sinasabi niyo, woke din po ako since pandemic 2020. So good for you kasi nagigising ka eh. Ito pa, gusto ko i-settle yung issue. May mga nagko-comment na dapat daw magpaka-humble tayo dahil na-vindicate tayo, dahil napatunayan na nasa panig tayo ng katotohanan, wag tayong magyabang kasi yung mga nabakunahan is mga victims din yan. All of a sudden, yung mga unvax na ngayon, ang kontrabida. Kasi daw yung mga vax daw ay victim din. So, guys, pagka nagsasalita kami ng ganito, hindi naman namin tinitira yung mga napilitan lang eh. Shout out sa mga, marami tayong loved ones na napilitan lang. Dahil sa trabaho, dahil sa education, sa school, and so forth. Peer pressure, pressure sa mga kamag-anak and loved ones. Kami ilang beses kaming pinipressure ng mga kapatid ko eh. Yung ate ko nga eh. Bakit kasi hindi kayo nagpapabox? Para bang iritang-irita siya?
Ay, ang layo niya. Nasa Pilipinas siya. Ako, apektado siya sa akin. Para bang hindi gagana yung vaccine niya. Parang hindi gagana yung spike protein siya pag hindi ako nagpa-vax. Dito sa kabilang panig ng mundo. Hindi ko maintindihan. Tapos yung misis ko rin, yung kapatid niya, yung kuya niya, tinatanong kami, bakit di kayo nagpapa-vax? Ang sagot, yung asawa ko, takot sa kuya niya eh. Kuya, nag-survive nga kami noong 2020, 2021, hindi namin kailangan yung box. Tapos ngayon, 2023, magpapabox kami. Bakit? Hindi yun nakasagot yung kuya niya. Kasi sila lahat vaccinated eh. O yun, nangyari yung asawa niya, 2 beses na na-stroke. Swerte lang dahil nasa Amerika na sila nung na-stroke. Buhay. Imagine nyo, 2 beses na-stroke, buhay pa rin. Sa Pilipinas, 1 beses sila. 1 beses ka lang ma-stroke, yari ka. Sa traffic pa lang, papuntang ospital, yari ka. Anyway, so, ayun, I just want to get it out of the way. And then, yung tungkol sa hearing. Sabi nila sa nag-comment, sir, ba't tinutungga mo yung COVID vaccine? Kasi natitrigger yung mga liberal brainwash people eh. By the way, I was wondering why are there liberal trolls in this page. I'm not even speaking English. I'm not speaking English. May mga nagtutroll sa akin ng mga Amerikano. I think yan, mga Democrats yun eh. This page is dedicated for my kababayans, no? That's why I'm speaking my native tongue. Tapos tinotroll ako, I don't know, maybe they're turning on the closed caption. Kaya sabi ko, kaya gumawa ako ng video kahapon eh. Kasi may mga nagsusupport pa rin kay Fauci. Huli na! Lumalabas ng katotohanan eh. So, I have to break it down to you, yung mga late gumising, no? I have to break it down to you. I-explain ko ulit. Parang 2022 o kaya 2021, no? Noong mga panahon na nanggigising kami ng mga kababayan natin. Paano lumabas ang katotohanan? Well, sabi ng iba, hindi naman nagsasalita si Fauci. Well, because he's invoking the fifth, because the moment na magsalita siya, under oath, hindi siya pwede magsinungaling. Kita nyo? Hindi siya pwede magsinungaling. Meaning, kesa magsinungaling siya, mag-i-invoke na lang siya ng fifth. The problem is, may nag-post kanina, hindi nyo alam, ni-recognize ni Trump yung pardon ni, so parang pinapalabas na magkasasabot lang. No, hindi. Kalaban ng New World Order si Trump. Okay, ito, explain ko sa inyo. It's a trap. Trap yan kay Fauci. Yung pag-pardon sa kanya. Kaya ni-recognize yung pag-pardon ng auto-pen kay Fauci. Kasi, pag na-pardon ka, hindi mo pwedeng i-invoke yung fifth. You cannot use it. Na-pardon ka na eh. No? So, it's a trap. Okay? So, ngayon, sinasabi ni Fauci, I invoke the fifth. Iko-contempt siya. Pag na-contempt siya, pwede siya ikulong ng 1 year. Yun ang contempt eh. Yun ang batas eh. Okay? So, isa pa, pag na-pardon ka, na-pardon siya, ng auto-pen ni Biden, hindi pa rin siya safe sa lawsuit per state. So, pwede siya i-demanda per state. So, I think yung Florida ngayon, nagagather na ng a mountain of evidence para kasuhan din siya. Imagine niyo kada state magdedemanda sa kanya, mabubulok sa bilangguan to si Fauci. Alam niyo na mangyayari diyan. Hindi yan magtatagal sa kulungan. Baka Jeffrey Epstein yan. No? Ganun mangyayari diyan. Anyway, so paano mo Jason napatunayan na tama kayo na mali sila Doc Erwin ba yun o Doc Willie Ong o mga promotor ng Vax. Actually, majority ng mga doktor sa Pilipinas nadali na ng meron pa si Akop, malamang si Akop isa rin to eh. Isa rin to sa mga gumigisa sa mga anti-vax na Actually, I don't consider myself as anti-vax. Kasi yung ibang totoong vaccine naman, meron ako, kompleto kami. Bago ka sumampa ng eroplano papunta ng US, dadaan ka sa St. Luke's dyan sa Manila. Dapat kompleto vaccination record mo. So, kompleto kami sa vaccine. Di ba? Wala naman nangyari sa amin. Pero kasi, the problem is,
Itong COVID vaccine, this is not a vaccine. This is an experimental gene therapy drug. I have to break it down to you again, no? Doon sa mga latecomers or mga first time ako ma-meet. Experimental gene therapy drug to, hindi to vaccine. Nakadiskusyon ko na yung kaklase ko dyan eh. Kaklase ko ng high school na nasa Canada eh. Sabi ko, ano ba definition ng vaccine? Sabi ko, di ba, definition is, these are live attenuated virus that will stimulate your immune system para mag-produce na ano. Ay, yung source mo pala, Google. Google pala source mo. Di ba yun naman ang definition ng virus? And yet, pinalitan nila definition ng virus kasi they found out, lumalabas ang daming na balita, may mga vaccines, nagpa-picture pa protektado pero nagpa-positive sa COVID. So, hindi naman talaga, di ba sabi ko, ang daming palusot. Hindi naman ibig sabihin hindi ka magkaka-COVID. Hindi lang magiging malala. Di ba? Hindi lang magalala kung wala akong COVID vaccine, baka namatay na ako. Eh, ang problema, may mga namamatay after magpa-COVID vaccine. Yung isang di ko makalimutan, yung Muslim vlogger. Feature yun ng isang YouTube channel na dinilit na eh. Si Ka Anton Reports. Muslim vlogger, pagka-vaccine na vaccine, dun mismo sa vaccination center, health center, tumumba siya, patay. Okay, so ito pa, kilala nyo, si Ricky Lo, taga Kamuning pala yan. Hindi ko makakalimutan yun eh, kasi yung post niya, after 1 week, sabi niya, nagpapasalamat siya sa LGU ng Kamuning, ang bilis daw ng proseso, ganyan. Kahit walang appointment, basta ang bilis daw ng proseso. After 1 week, patay si Ricky Lo. Tapos sasabihin ng Dr. Erwin na to, it doesn't mean na yun yung nangyari after the vaccine, yun yung dahilan. Okay. Sige, yan ang pagpilitan mo sa sarili mo at sa mga followers mo. Tingnan natin kung sino tutumba sa atin. Ang dami ng doktor na nategi, meron pa yung isa yung may-ari ng ospital na nagpupush ng vaccine. Tapos yung isa pa, na-save ko lang yung kanina eh, si Dr. ano ba to? Diba to? Parang taga Cebu to eh. Itong doktor na to, nagpupush din ng vaccine, tas nagagalit sa mga unvax. Galit na galit sa mga unvax. No? Ayan, si Dr. Burden, Rowena Burden. Tapos may mga nagtanggol na ipagdebate sa akin, na ipagbardagulan sa akin online dati. Sabi, paano mo nasiguro na yung COVID vaccine ang dahilan kaya siya namatay? 1 plus 1 equals 2. Napaka-basic niyan. 1 plus 1 equals 2. If I have to break it down to you at force it to you, then you're not worth it. Kasi hindi ka pa rin maniniwala. Sabi ko nga, dinedicate ko tong page na to, tong channel na to, no, doon sa mga kababayan natin na humihingi ng paliwanag, na nagtataka. Teka, bakit? Parang may mali ah. Alam nyo ba yon? Comment down below. Kayo nakaramdam din ba kayo ng ganon? Yung may mga intuition, may mga common sense at, teka, parang may mali. No? Sabi nila, bawal daw maghumawa, kung saan-saan, pero yung nag-a-announce na taga CDC, dinilaan niya pa yung kamay, daliri niya, tapos nilipat niya yung page. No? Sabi nila, mag-mask daw kayo all the time, social distancing. Yung governor ng California, si Governor Newsom, nagpa-party. Lumabas yung balita, nagsorry lang siya, no? Pero ibig sabihin, immune sila. 'Di ba? Yung mga elites hindi nagso-social distancing, tayo lang. Mga aliping sa gigilid lang ang nagmamas. Sa Pilipinas, shout out, nag-face shield pa kayo. Hindi ko alam bakit lumampas sa common sense nyo na yung face shield para splash lang yan eh. Splash guard kung matatalsikan ka ng dugo. Kasi pwede naman lumipad papunta dito ng face shield mo. Anong silbi? Ay kasi para pag bumahing kasi, talaga, yung lumilipad sa hangin, hindi pwede dumaan sa gilid, sa ibabaw. Plexiglass, common sense. Yung mga cashier, naglagay ng plexiglass, magbabayad ka, naka-plexiglass. So yung virus hindi pwedeng dumaan dito sa gilid, sa ibabaw, sa ilalim. Ay, nako. Common sense eh. Anyway,
So, mapalad ako. Siguro, divine intervention na din. Hindi ko rin kasi maisip bakit kami mag-asawa merong may discernment na, teka, parang may mali Yung iba, yung mga nagko-comment, nakita ko, yun, nahalata din daw nila. May discernment. Ba't yung iba, talagang totally, parang kabayo na merong takip yung mata na dito lang nakapokus kung ano lang yung sinabi ni Duque. Shoutout kay Duque, kailan ka kaya masasalang. Di ba? May discernment. Siguro divine intervention din yon. I don't know kung open yung pineal gland. I don't know if you believe in that stuff. Pero hindi lahat And eto pa, sasabihin ko yung degree. Having a degree is not a sign of intelligence. Having a degree means only you pass the basic minimum requirement for that degree. So ibig sabihin, hindi porket nurse ka, matalino ka. Hindi porket doktor ka, matalino ka. Comment down below. Dami kong na-meet na doktor at na nurses na minsan nagtataka ako paano nakapasa ng board to. Nakakatakot. Sabi ko, nakakatakot magpa-handle dito ba nagkasakit ako 'Di ba? Kasi napasa nila yung basic minimum na Although totoo, mahirap mag-aral, no? Pero mas mahirap nga. Pero kung ang focus mo lang is pag-aaral and magaling kang mag-memorize, alam nyo ba yon? Nakakilala ba kayo mga bookish, magaling mag-memorize? Papasa ka! Papasa ka kung magaling kang mag-memorize. Diba? Mas bilib pa ako doon sa mga ordinaryong tao na hindi health-related yung field, pero may common sense in terms of health issues. Example na yan, tumatak sa isip ko si Sir Gary Alvaro. Na-meet ko rin dito sa mga truthers na to, no? So, tinanong ko siya, sabi ko, paano mo na-realize? Sabi niya, kasi, nagtatrabaho daw siya sa isang building, construction, nakita niya yung mga taong grasa, pakalat-kalat, hindi natatakot sa COVID. So, imagine niyo yung ganong discernment, Sabi nga common sense is not common anymore. Hindi yan common. Kasi lahat tayo, may nasasalubong tayong taong grasa, Ba't lahat hindi naisip? Meron pa pinagtatanggol, sabi nung dati kong kakilala, dati kong kaibigan na hindi ko na kaibigan ngayon. Paano mo naman nalaman, Jason, na hindi namamatay yung mga taong grasa? Sabi ko, di ba, dito sa Amerika, may mga encampment, may mga tent city. Sana nangamatay na yan lahat. Hindi Hindi, sarap pa nga ng nila, tulog nila sa kali, kahit sobrang init, kahit umuulan. Hindi nga nangangamatay, pero samantalang yung mga ordinaryong tao, mga sipol, bibili pa ng mga spray ng alcohol sa Watson. No? Yung mga bag, may kasama na spray. Oy, spray. Spray. Tataka nga ako Kung natatakot kayo sa COVID, na-observe ko to nung sumakay ako sa MRT, no? Last year, 2025, may mga ganun pa rin. Yeah, although madumi yung yung madumi naman talaga yung mga railings, yung mga handlebars. Pero nakamask ka, why? Takot ka sa COVID? Huwag kang sasakay ng MRT. Huwag kang lalabas ng bahay kung deadly talaga yung virus. Kasi hindi ka mapoprotektahan ng tela. Hindi ka mapoprotektahan ng tela. Dapat CBRN na gas mask. Gumawa ako ng video a long time ago. Kung totoo ang virus, dapat naka-CBRN tayo. Ano ibig sabihin ng CBRN? Chemical, against chemical, biologic, radiologic, and nuclear. Dapat ganun kalupit yung filter nung gas mask mo. Hindi tela. Si Melissa Alano nga kinrochet niya pa yung mask niya no? Ang lalaki ng butas nun. No? So okay. So balik tayo dun sa hearing. Malapit ko na tapusin to, magto 20 minutes na tayo. So napatunayan nagsisinungaling si Fauci. Ayaw niya sumagot kasi hindi siya pwede magsinungaling. Sabihin ko napatunayan nagsisinungaling kasi kasinungalingan yung mga inimplement nilang minimum health safety protocols. Shout out kay Duque, kay Berheri, di ba? Shout out. Mali, kasinungalingan yon. Nasa diary ni Fauci yung 6 feet social distancing. Hindi niya alam kung saan niya kinuha yon. Baka sa Kisame lang, 6 feet, okay. Walang basihan yun. Wala sa science yun. Wala sa textbook. Shoutout sa mga nurses at doctors dito. Tell me, show me.
Saan dyan nakasulat sa medical books yung 6 feet social distancing? Kahit yung mga expert natin dyan sa epidemiology at infectious disease. 'Di ba? Walang 6 feet. Kasi kung totoo talaga yung deadly virus, huwag kang lalabas ng bahay. 'Di ba? Huwag kang magka-come in contact sa ibang tao. Huwag kang magpapa-deliver ng pagkain. Shout out kay Michael V. Nung panahon ng COVID, mangiyak-yak siya, takot siya, kala niya mamamatay na siya. But hindi niya maintindihan bakit siya nag-positive sa COVID. Yung pala, nagpapa-deliver sila ng pagkain eh. 'Di ba? Yun ang suspecha niya nga eh. Tapos in-isolate daw siya doon sa kwarto, inaabutan lang siya ng pagkain. Paano yung ventilation ng bahay nyo? Yung aircon, sa tingin mo, hindi tumatalon yan sa mga, sa hangin? Kaya, hindi ko alam, no? So, panahon pa ng COVID, pagka lumabas ka sa lockdown, nabalitaan nyo na ba yon? Yung hinuli ng mga barangay tanod, dinala nila sa barangay hall, ginulpi nila dahil nag-violate ng lockdown. It doesn't make any sense. Kung merong deadly virus yung taong yon, nahawa na kayo. Kasi, principles of asepsis, clean to clean, dirty to dirty. Kung malinis yung barangay hall nyo, nagdala kayo ng contaminated na tao, di contaminated na kayo lahat, ginulpi nyo, pinaghahataw nyo ng batuta nyo. Contaminated na yung batuta mo, pati ikaw contaminated ka na. Pero nakalusot to, hindi ko mailam bakit. Principles of asepsis, binaliwala nyo. 'Di ba? So it's not science. Guys, yung tinatawag yung science on trial ngayon. The man of science na iniidolo nyo, sinasamba nyo. No? Ang tanong is, kailan naman yung itatrial natin yung idolo dyan sa Pilipinas? 'Di ba? Kailan yung itatrial yan? Malamang marami ring sasabit kasi may mga politiko na nasa likod nito eh. 'Di ba? Na-mention ko ba yung pamangkin ko na dating presidente ng Rotary. Yung Rotary nila gusto mag-business ng face shield. Hindi sila pinayagan. Bakit? Kasi yung face shield daw hawak ni Bongo. Hindi ka pwede mag-business na walang paalam, may nauna na sa yung matataas na tao, laki ng kinita. Laki ng kinita din ni Fauci during the pandemic, the scamdemic, million. Naging kumita yata siya ng $12 million. Anyway, revelation. Doon sa hindi nakakaalam, no? Isa yun sa clue eh. Bakit ayaw magsalta ni Fauci? Kasi hindi siya pwede magsinungaling. Kailangan niya magsabi ng totoo. Makukulong siya. Kaya nag-i-invoke siya ng fifth. So, meaning, everything was a lie. Lahat ng pinush nila. 6 feet social distancing, yung mga mask na tela, mga surgical mask allowed, lockdowns, yung mga apor, yung mga modified lockdowns, mga ganyan. That's bullshit. No? Hindi yan totoo. So, ang daming nawalan ng trabaho, ang daming nagutom, ang daming nasira ang buhay. Pero yung mga mayayaman, yung mga nag-business ng face shield, face mask, magkano kinita nila? Mahaba na tong video na to. So, part 1 pa lang siguro. So, guys, pasensya na, kung ngayon lang kayo napadaan sa aking page or channel. Matagal na tayo nagbablog. It's just so happen na, syempre, are you expecting na ipopromote ni Meta yung mga videos ko or ni YouTube? Muntik-muntik ka na nga tayong ma-delete eh. Diba? So, with that, tapusin ko na to. See you next time. Bye.